Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikaapat na Misa de Gallo. At katulad ng isang guro, kapag nais niyang malaman kung ang kanyang mga mag-aaral ay nakakaalala ng mga turo, binabalikan. Mga kapatid, balikan muna natin, ano nga ba na ang 3 aral na ating napulot mula sa 3 araw na nagdaan? Unang araw, ang hamon sa atin o aral ay nagsisimula sa letter P. Ano nga yun? Pag-ibig. Ikalawang araw, nagsisimula sa letter I. Ibig sabihin ay iginawad. At ang kahapon, ang aral na napulot natin sa mga pagbasa ay nagsisimula sa letter N. Ito'y nangangahulugan ng nagpahayag. Sa loob ng 9 na madaling araw, bubuhay natin ng isang salita. Bakit nga ba may Pasko? Bakit nga ba tayo nagsisimba? At ngayong ikaapat na araw ng Misa de Gallo, ang aral sa atin nagsisimula sa letter A. Ang A nangangahulugan, alay. Bakit alay? Dahil kung babalikan natin ang ikalawang pagbasa, narinig natin ang mismong pananalita ni Jesus sa aklat ng mga Hebreo. Sabi niya, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Pinagpatuloy pa ni Jesus ang pananalitang ito, sinabi niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Bakit ganun na lamang ang pananalita ni Jesus na napulot ng aklat sa mga Hebreo? Mga kapatid, tandaan natin na sa lumang tipan, upang ang tao ay magkamit ng kapatawaran ng kasalanan, sila'y nag-aalay o naghahain o naghahandog ng hayop. Ngayon, minumulat tayo ni Jesus na hindi na ito ang kinalulugdan ng Diyos Ama, kundi ang kinalulugdan niya ay ang mismong sariling buhay ng kanyang anak na si Jesus. Kaya sa ikalawang pagbasa sa misang ito, napulot natin ang aral ng pag-aalay ni Jesus ng sarili na siyang kinalulugdan ng Ama. Ikalawa, narinig natin sa Ebanghelyo ang salaysay ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Bago pa man ang pagdadalaw na ito, unawain muna natin ang mga pangyayari na naganap. Paano nalaman ni Maria na nagdadalang tao ang kanyang pinsang si Elizabeth? Iyamang malayo ito at walang komunikasyon ng gano'n na lamang. Dahil tandaan muli natin,
bago naganap ang pagdadalaw ni Maria kay Elizabeth. Si Maria ay dinalaw ng Anghel Gabriel. Ipinagkaloob sa kanya ang magandang balita na siya ay pinagpala, na siya ay napupuno ng biyaya, na siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Dahil siya'y kinalulugdan ng Diyos, hinirang siya ng Diyos na maging ina ng manunubos. Nagtanong pa ang mahal na Birhen, paanong mangyayari ito? Iyamang ako'y walang asawa, walang kilalang lalaki. Muli ipinaliwanag ng anghel na ito'y mangyayari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At dinagdag ng anghel ang balita. Ang sabi ng anghel, naalala mo ang iyong pinsang si Elizabeth? Bagaman siya ay matanda na, ngayon ay 6 na buwan ng nagdadalang tao. Matapos matanggap ni Maria ang balita mula sa anghel, anong tugon niya? Sabi niya, matupad nawa ang iyong sinabi. At dahil sumang-ayon si Maria, ang ikalawang persona ng banal na Santatlo, ang manunubos, ang Kristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay naparoon sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Sa madalang sabi, sa kanyang pagtugon ng oo sa kalooban ng Diyos, nagsimula na ang paglilihi kay Jesus. Sa makatuwid, ang mahal na Birhen ay buntis. Subalit sa kanyang pagbubuntis o pagdadalang tao, hindi niya inatubili ang paglalakbay ng mahaba. Tandaan natin, si Maria ay nasa Nazareth, samantalang si Elizabeth ay nasa bulubulundukin ng Judea. Pag mabigyan po kayo ng pagkakataon, makadalaw ng Holy Land, sabihin ko po sa inyo, malayo po ito. Hindi po yan nasa kanto lang na dadalawin mo. Ayon sa mga dalubhasa, ito ay mga nasa 80 to 90 kilometers. Isipin yung layo. Ang pinag-uusapan natin ay ang paglalakbay na naglalakad o marahil nakikisabay sa mga may karwahe. Subalit ang punto, si Maria tinalikuran ng lahat. Nag-alay rin ng kanyang panahon, ng kanyang sakripisyo, ng kanyang serbisyo, alang-alang kay Elizabeth na nagdadalang tao. Kaya nga, sa ikalawang pagbasa at sa Ebanghelyong ating napakinggan, naroon ang tema ng pag-aalay. Minumula tayo mga kapatid bilang mga naghahanda sa Kapaskuhan na dapat maunawaan natin bakit may Pasko, bakit naparito ang Panginoong Jesucristo. Sa katuruan ng simbahan, si Jesus ay naparito hindi lamang para makasalimuha ang mga tao. Si Jesus ay naparito hindi lamang para mangaral, gumawa ng himala, akayin tayo sa paghahari ng Diyos. Oo, lahat ng iyan, bahagi ng kanyang misyon bilang Mesiyas. Subalit ang pinakarurok ng kanyang misyon, ng kanyang adhikain, ay walang iba kung hindi ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang tatlong kaganapan na ito sa buhay ng Panginoong Jesucristo ay tinatawag nating
misteryo ng Paskwa. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, nakamtan ng sangkatauhan ang kaligtasan mula sa pagiging makasalanan. Kaya nga mapapansin niyo rin na ang paalaala sa atin bilang mga iniligtas ni Jesus, pagpasok natin ng kahit anong mang parokya ng simbahang Katolika, bubungad at bubungad sa atin ang tanda ng banal na krus at si Jesus nakabayubay. Bakit? Dahil yan ang paalaala palagi sa atin ng pananampalataya. Natubos ka dahil si Jesus nag-alay ng kanyang buhay. Kung ito palang ginawa ng Panginoon para sa ating katubusan, ang susunod ngayon na katanungan sa atin ay ito. Ano naman ang ginagawa natin bilang pagsukli sa ginawang pagtubos o pag-alay ni Jesus ng kanyang buhay? Mga kapatid, sa kasaysayan ng simbahan, pinatunayan ng mga kapatid nating martir na suklian ang pag-aalay ni Jesus sa pamagitan rin ng pag-aalay ng kanilang buhay. Subalit tandaan natin, hindi lahat tayo ng mga mananampalataya ay tinatawag na maging martir. Ang ilan sa atin ay tinawag na mamuhay sa ordinaryong pamumuhay sa daan ng kabanalan. Kaya ang kaya nating magawa sa kakayanan natin o sa pang-araw-araw na buhay ay suklian sa maliliit na bagay ang pag-aalay na ginawa ni Jesus ng sarili. Lalong-lalo na kung tayo mismo bilang mga mananampalataya ay marunong magpahalaga ng tinatawag ng pagbabalik-alay. Kaya nga mapapansin niyo, sa ating parokya, simula pa noong dating ating kura paroko na si Father Errol, ipinakilala na sa inyo ang tinatawag na balik-handog. Tinanggal sa ating parokya ang terminong koleksyon. Ganon din kapag tayo'y magpapamisa, tinanggal ang terminong magkanong bayad. O di naman kaya kapag tayo ay magpapabinyag, hindi rin po natin yung tinatawag na bayad. Dahil ang totoo, kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi niya kayang bayaran ang sakramento. Ang kaya niya lamang gawin ay maghandog ng alay sa sakramentong ipagkakaloob rin sa kanya. Yan rin ang katotohanan kung bakit sa loob ng simbahan nawala ang tinatawag na koleksyon. Ang terminong koleksyon ay hindi akma sa bahay dalanginan. Ang koleksyon ay para malamang sa mga kagawaran ng gobyerno tulad ng BIR at customs. Sa ating pananampalataya, ang tawag natin ay balik-handog. Bakit balik-handog? Dahil sa pamamagitan niyan, minumula tayo sa mismong katuruan na napulot natin mula sa mga pagbasa. Ang unang nag-alay sa atin ay ang Diyos Ama. Binigay niya ang kanyang anak, sinugo niya ang kanyang anak, kaya meron tayong Pasko na ipinagdiriwang. Gayon din, nang narito na si Jesus, inialay naman niya ang kanyang sarili sa krus para makamit natin ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Tayo ngayon, kung meron mang may alay, ay iyan sa pamagitan ng paghahandog natin na nagmumula rin sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid,
Mahirap sa lahat ang magbigay ng sariling buhay katulad ng ginawa ni Jesus at ng mga martir. Mahirap rin maglaan ng ating panahon, talento at paglilingkod bilang pagbabalik alay sa Diyos. Subalit ang pinakamadali sa lahat ay magbalik ng ating yaman. Dahil alalahanin rin po natin, anumang tinatamasa natin sa buhay ngayon, gaano man kalaki o kaliit iyon, lahat ng meron tayo sa buhay, iyan ay hindi mapapasa atin kung hindi kalooban ng Diyos. Huwag niyo pong sasabihin, pinagsikapan ko ito, pinagpawisan ko ito, pinaghirapan ko ito, nag-aral ako ng mabuti para makamit ang trabahong ito, kaya meron akong ganito ngayong estado ng buhay. Ito lang ang matitiyak sa iyo. Mga kapatid, kung hindi ninais ng Diyos, hindi yan mapapasa iyo. Dahil ako'y nakakatiyak, may tao na higit na mas marunong sa iyo. May tao na mas talentado kaysa sa iyo. May tao na mas karapat-dapat kaysa sa iyo. Pero ikaw ang pinagkalooban ng Diyos ng kayamanang iyan dahil nababasa ng Diyos ang iyong puso na hindi ka magiging maramot na magbalik handog, magbalik ng alay na nagmumula sa Kanya. Dahil ang mismong buhay natin, alalahanin niyo, mula sa Diyos at babalik sa Diyos. At habang tayo ay nabubuhay, ang tungkulin natin ay paulit-ulit na balikan ng handog, balikan ng alay ang Diyos na nagbibigay buhay. Suriin ninyo mamaya, yamang yan dadasalin natin. Sa panalangin ng balikhandog, naroroon ang mga katagang, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Maliit o malaki man ang ating balikhandog, ikaw ay nagiging instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita na sinimulan ni Kristo. Nawa mga kapatid, sa pang-araw-araw na ating buhay, huwag tayong makakalimot na ang Diyos ang unang nagbigay. Si Kristo ang siyang unang nag-alay. Ang ginagawa lamang natin ay pagbabalik alay sa lahat na binigay sa atin ng Diyos. Kaya huwag tayong maging maramot, bagkos maging mapagbigay. Dahil ika nga ni San Pablo, ang sino mang mapagbigay ay mas lalong ginagawaran ng gantimpala ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.